Isang mapagpalang Lunes po ng umaga sa ating lahat. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose to nourish our soul. Ating pong simulan ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang paksa po natin sa umagang ito ay may pamagat na gintong kamay sa pagbibigay. At ang batayang talata po natin ay matatagpuan po sa 2 Korinto, Kabanatang 9, talatang 7. At ito po yung sinasabi. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Purihin po natin at pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Gaano po ba kahalaga ang ginto at ano po yung sinisimbolo ng ginto? Sa ating pong pagsamba sa Diyos, pagbulay-bulayan po natin ang paksang gintong kamay sa pagbibigay. Ang aklat po ng 2 Korinto, Kabanatang 9 ay tumatalakay sa pamanhik ni Apostol Pablo ukol sa tulong na ibibigay
ibinibigay ng mga taga-Korinto sa mga kapatiran sa Jerusalem. Gayon din, ipinakita niya ang magagawa ng Diyos sa kanyang pagbibigay at kung ano ang may dudulot nito sa mga matutulungan. Ang mga mananampalataya sa Macedonia ay masasabi natin may gintong kamay sa pagbibigay. Ano po ba yung larawan ng gintong kamay? At tayo po ay may 3 puntos para sa mga larawan ng gintong kamay. Una pong puntos, may nakaandang puso sa magagawa ng Diyos. Sabi po sa 2 Korinto, kabanatang 9, talatang 8 hanggang 11, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. At sinasabi din natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Magagawa niya ang anumang naisin niya at hindi natin may kakahon ng Diyos maging ang kaya niyang gawin. Mula po sa mga talataan, binanggit ang mga katagang magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan. Ang Diyos ang nagbibigay at pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Yan po yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang 10, binigyan linaw at diin ni Apostol Pablo ang dalawang mahalagang ibinigay ng Diyos. Una, ang binhi upang itanim, hindi para kainin. At ikalawa, tinapay na makakain. Naunawaan ba natin ang kayang gawin ng Diyos natin sa magagawa ng Diyos sa ating buhay? May dahilan pa ba upang matakot tayong magbigay, mag-ikapu at tumulong? Ang mananampalatayang may gintong kamay ay may nakahandang puso sa magagawa ng Diyos. Para po sa ating ikalawang puntos sa larawan po, mga larawan ng gintong kamay. Ang pangalawa po, may nakabukas na puso para sa kapwa. Sabi po sa 2 Korinto, kabanatang 9, talatang 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw ng pagpapasalamat nila sa Diyos. Pinauunawa po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ng kanilang gagawing pagbibigay ay makakatugon sa pangailangan ng mga kapatiran sa Jerusalem. Nagagawa natin magbigay kung nakabukas ang ating mata at puso sa pangailangan ng ating kapwa. The Christian in Jerusalem were suffering from poverty. While the reason is unknown, it may have had to do with the famine, such as the one mentioned in Book of Acts, chapter 11, verse 28 to 29, when the believers in Antioch had sent help to the church in Jerusalem. Naisasara ang ating puso para sa ating kapwa sa sandaling ang madalas nating tingnan ay ang ating pangangailangan. Wala na tayong puso para makatulong. Maaaring maliit para sa kanilang ibibigay natin, subalit para sa ating kapwa na makakatanggap nito, ito ay malaking tulong sa kanila. At dahil dito, nag-uumapaw ang kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Selfishness, stop the flow of blessing to you and others. Yan po ay ayon kay Brenda Jones Gitt. Ang mananampalatayang may gintong kamay ay may nakabukas na puso para sa kapwa. At sa pangatlo po nating puntos, may nakatalagang puso sa pagsunod sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Yan po ay ayon sa 2 Korinto, kabanatang 9, talatang 13. Isa pa sa ipinuunawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang kanilang gagawing pagbibigay ay kapaayagan na kanilang sinusunod ang
utos ng ating Panginoong Diyos. Maging isipan natin na sinusunod natin ang iniuutos ng Diyos dahil sa pagmamahal, pag-ibig nawa ang dahilan kung bakit natin nagagawa ang kanyang mga ipinag-uutos. Sa unang Korinto chapter 8 verse 5 ay ganito ang sinasabi. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Tinalaga ng mga taga-Macedonia ang kanilang buhay at puso sa Diyos, kaya't nagawa nilang sundin ang ipinag-uutos ng Diyos tungkol sa pagbibigay at sa pagtulong. Dumaranas din ang matinding paghihirap ang mga taga-Macedonia. Sa panahong iyon, subalit nagawa pa rin nilang magbigay ng higit pa sa kanilang kakayahan. Yan po ay matatagpo natin sa 2 Korinto chapter 8 verse 1 to 3. Tulad din na ito po at pagbibigay ng handog, sa Malakias chapter 3 verse 10, utos din po ito ng Diyos na dapat nating sundin. Nawa ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos ay hindi dahil lamang iniuutos ng Diyos, kundi dahil mahal natin ang Diyos na nag-uutos nito. True living from the heart is an expression of love. Ayan po ay ayon naman kay Cara Stein. Ang mananampalatayang may gintong kamay ay may nakatalagang puso sa pagsunod sa Diyos. Ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ang mga taga-Macedonia sa pagbibigay. Nagawa ng mga taga-Macedonia ang pagkakaroon ng gintong kamay dahil sa biyayang kanilang nararanasan sa Diyos. At matatagpuan po natin ito sa 2 Korinto chapter 8 verse 1. Ikaw at ako, kapatid, kung kinikilala natin at nakikita natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, maaari tayong magkaroon ng gintong kamay. Gintong kamay na may nakahandang puso para sa magagawa ng Diyos, gintong kamay na may nakabukas na puso para sa ating kapwa, at gintong kamay na may nakatalagang puso sa pagsunod ng Diyos. Kakaunti na ba ang may gintong kamay sa ating iglesia? Aking dalangin, ikaw at ako ay magkaroon ng gintong kamay sa pagbibigay. Sabi nga po, Kristiyanong laan sa Panginoon sa mga pangangailangan ay handang tumugon. At tandaan po natin, sa bawat pagkakaloob po natin, doble po o masigit pa yung inaasahan nating ibabalik ng ating Panginoon sa atin, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Gintong kamay, kilos na. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo na aming pinagmulay-mulayan ngayong umaga. Nawa po ito po ay magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng gintong kamay para po sa aming kapwa na nangangailangan, lalong higit sa aming iglesia na pinaaniban. Amin po ding patuloy na ipinananalangin ang aming po mga kapatiran na mga nagsisipag-aral at mga nagsisipag-trabaho. Patuloy mo po silang iingatan, Panginoon, sa panahon po ng kanilang pagbibiyahe, gayon din po sa kanilang mga pinapasukang mga eskwelahan. Hindi po silang gagabayan at maging sa pinapasukang kumpanya, Panginoon. Gayon din, patuloy din po namin ipinapanalangin ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Inyo po silang pagagalingin, Panginoon, at ipagkakaloob po yung kanilang mga pangangailangan. Amin po din idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming buong maghapon na kami po ay iyong sasamahan sa lahat po ng aming gagawin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid at salamat po sa pagsama sa inyong lingkod sa umagang ito. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Hanggang sa muli po, God bless po sa ating lahat. Umayo at maglingkod.
po.